am saying today, the Lord is near to those who lift Him up, those hearts who are open to worship the Lord. I am still amazed until right now, church, how God touches people, how God, hallelujah, making His presence known into the midst of His people. I really can't explain, hallelujah, kung gaano kabuti ang Panginoon sa tuwing atin siyang itinataas, sa tuwing atin siyang dinadakila at sinasamba. I cannot really explain and contain in my heart kung gaano kabuti ang Diyos na atin siyang nararanasan sa kalagitnaan ng bawat isa. Hallelujah. Continue to maintain the atmosphere of worship. Continue to maintain the atmosphere of gratitude. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Totoo ngang walang pinipili ang Diyos. Walang maliit, walang malaki, walang mabuti o masama. Walang kahit na anong estado ng buhay ng tao. Hallelujah, ang kaniyang ibibless, mga kapatid. Kaya sa tuwing itataas natin ang kanyang pangalan, mga kapatid, matuto tayo na purihin ang Panginoon ng ating buong puso, ng ating buong kalakasan. Hallelujah. Alam ko, mga kapatid, hindi ang lahat sa atin ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga oras na ito, marami sa atin ang nahihirap. Sa mga oras na ito, I know there are unpleasant things, circumstances, and situation in each one of us. Maaaring ang bawat isa sa atin, o ang iba sa atin, mga kapatid, ay may mga nararanasang hindi maganda sa kanilang buhay. Hallelujah. But I want to bring the message of the Lord today. Hallelujah. And the message of Genesis 39 verse 1 to 5, mga kapatid. Hallelujah. We're in the life of Joseph, mga kapatid. Genesis chapter 39 verse 1 to 5 says, And Joseph was brought down to Egypt. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guards of the Egyptians, brought him on the hands of the Ishmaelites, which had brought him down hither. And the Lord was with Joseph. Do you hear me, church? Hallelujah. And the Lord was with Joseph. And that he prospers, and was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptians. Hallelujah. And his master saw that the Lord was with him. Again, the Bible speaks of the Lord was with Joseph, mga kapatid. Hallelujah. And that the Lord, take note of this, the Bible told us, speak it of that the Lord made all that He did to prosper in His hand. Not only that the Lord was with Joseph, but kung saan nandoon si Joseph, mga kapatid, ano man ang kanyang ginagawa, ano man ang kanyang buhay, ay pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah. And Joseph found grace in his sight. And he served him, and he made him overseer over his house. Amen. And all that he put into his hand. Last verse. And it came to pass from that time that he had made him overseer in his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Hear this, mga kapatid. Kahit ano pa man ang iyong nararanasan, ano man ang iyong dinadala, ano man ang iyong kalagayan sa mga oras na ito, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. For our sake, amen.
God will bless anyone, anything, mga kapatid. Hallelujah. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and that in the field. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay manalangin. Lord, salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Sa buhay ni Joseph, kami, Panginoon, ay makikinig. Ang iyong pangungusap sa amin, Panginoon, sa aming mga puso, ay iyong ilalagak ang iyong mga salita ng may kasamang wisdom, Panginoon. May kasamang anointing, Panginoon. May we reach and come to the fullness of these words, O God. Hallelujah, na iyong ipangungusap sa amin. Manguna ka, Panginoon. Let your anointing speak with us with boldness, Panginoon. Hallelujah. And let your servant be used. Hallelujah. O God, hallelujah. With your anointing, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa mga oras na ito. Dalangin ko, Panginoon, ang laman ng puso ng aking mga kapatid, hallelujah, ay iyong tutugunin, Panginoon, na may kasamang pag-ibig at pagyakap ng iyong presensya. We claim your words, O God, hallelujah, and victory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. You may be seated, mga kapatid. Let me speak with you the word, learn to create a new environment into an unpleasant one. Alam ko, mga kapatid, na alam nyo na, halos kabisado nyo na ang buhay ni Joseph. Tama ba, mga kapatid? Yes, mga kapatid, matagal na nating pinag-aaralan ng kanyang buhay. And one of the amazing story and person in the Bible was Joseph. Because many times in the Bible, we hear it, mga kapatid, that he is an overcomer. Amen. And Genesis speaks of his name and that the Lord was with him and he was being prosper. Amen? Not tayo, mga kapatid, sa buhay natin, ng bawat isa sa atin, not all environment are pleasant. Not all environment are good. Right, mga kapatid? Amen? Hindi lahat ng pagkakataon ay magandang ating kalagayan. Hindi lahat ng panahon ay nasa tama tayong kinalalagyan. Amen? Some of us live in difficult families. Some of us were, hallelujah, we are in a toxic workplace. Amen? Hirap tayo, mga kapatid, sa pakikitungo at pakikisama sa marami. Ganun din, there are seasons that we did not choose, but there are in the midst of that time, mga kapatid. Amen? May mga pagkakataon sa buhay natin na gusto natin at ipinapanalangin natin na alisin tayo ng Panginoon sa mga lugar na yon. We pray na sana wala na tayong toxic managers, toxic environment. We pray also na sana matapos na mga paperworks and assignments and activity works, mga kapatid. Sana wala na mga pagkakataon sa buhay natin na kulang ang ating pamasahe, na hindi inaabot ang petsa di peligro. Wala na tayong hawak, mga kapatid. Maraming pagkakataon na pinagpe-pray natin sa Panginoon, Lord, pwede bang time out muna? Pwede ba, Lord, na alisin mo na ako sa oras na ito sa mga ganitong pagkakataon? Pwede bang December na ulit? Para may bonus. Pwede bang Monday na ulit? Hindi ko kayo maintindihan. Minsan ayaw nyo ng, ayaw, may umiiling. Ayaw ng Monday. Ayaw nyo rin ng Friday. Ang gulo nyo talaga. Kung pwede lang magreklamo si Lord sa inyo. Diba? But many times, mga kapatid talaga, palagi nating pinagpe-pray sa Panginoon, Lord, remove me in this kind of situation. But many times, mga kapatid, God answers us not removing in that circumstances immediately, but sometimes He send
people for us. Right, mga kapatid? But we didn't recognize and we couldn't recognize either that there are times God is using you. No people, no circumstances, no situation, no condition, but God use you. Hindi natin namamalayan ang ating mga sarili na kahit tayo ay pwede palang gamitin ng Panginoon. Maaaring sa pagkakataon pala at sitwasyon ng buhay natin na mahirap, God wants to use us. Amen? Mga kapatid, ang akala natin, wala na tayong pag-asa, hindi natin alam ang gagawin natin, but God is preparing us for something else. Something more, mga kapatid, sa ating mga buhay. Praise the Lord. Katulad ng buhay ni Joseph, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Na siya, mga kapatid, ay maraming pinagdaanan sa buhay. Alam na natin ang istorya niya. Pag binasa natin ang Genesis chapter 39 to 41, mga kapatid, masisiwalat sa atin ang buhay ng isang tao na kung saan parang sasabihin natin, sana, o kung ako yung nasa kalagayan ni Joseph, baka hindi ko na kaya. Baka sa pit pa lang, ayoko nang lumabas. Diba? Sa well pa lang, mga kapatid, ayaw na natin. Parang isang scented candle, mga kapatid. Sino na rito nakakita ng scented candle? Sino na rito nakakita ng diffuser? Nandyan ba yung diffuser natin? Itinago na natin. Kasi maraming asthmatic dito. Diba, mga kapatid? So, yung scented candle, yung diffuser, if you could picture out in your mind. Amen? And sana, tulungan tayo ng ating media. Sa isang scented candle. Diba? Ang candle, mga kapatid, kapag inilawan natin yan, mga kapatid, sinindihan natin yan, hindi yan makikipag-away sa darkness. Diba? Pag sa isang madilim na lugar, hindi yan magsasabi ng bahala ka sa buhay mo. Kahit madilim ka dyan, bahala ka. Hindi naman yan makikipag-argue, di ba? Hindi naman yan magre-reklamo na, bakit ba kasi madilim para hindi na ako sindihan? Diba? Hindi na yan magko-complain, mga kapatid. O kung meron tayong scented candle, asisindihan natin sa mabahong lugar, sasabihin ba nung scented candle, ano ba yan? Mahahalo sa akin yung amoy na yun? Saan kayo nakakita ng scented candle, mga kapatid, na mas mabaho pa yung lugar mo kaysa dun sa scented candle? Siyempre, di ba ang mga scented candle mabango? Di ba? May mga flavor pa nga yan eh. May coffee, di ba? May lavender, di ba? May lemon, o di ba? Iba-iba yan, mga kapatid. Kasi, ang goal nila, mga kapatid, ang use nila is to let the atmosphere, the place, to be nice and good and pleasant, mga kapatid. So, hindi naman yan makikipagtalo dun sa bad smell. Ba't ba kasi mabaho tong lugar na to? Diba? Para hindi na ako kailangan sindihan. Hindi, mga kapatid. It simply releases its fragrance. Amen? Simply. Mga kapatid, pag sinindihan mo yan, aamoy yan. Diba? Mangangalingasaw yan. Mangunguna yung amoy niyan. Kaya nga last time nung binuksan nila yung diffuser sa likod, pagpasok ko pa lang, hinika na ako. Diba, mga kapatid? Talagang nanonoot. Diba? Hindi naman yan mag-aano pa eh. Magko-complain pa eh. Bakit mabaho? Hindi. But when darkness, mga kapatid, there is darkness, it brings light. Those candles, mga kapatid, brings light, mga kapatid. Where there is unpleasant smell, those candles releases its fragrance. So, makikita natin, mga kapatid, na kahit ano pa yung kalagayan natin, kahit ano pa yung environment natin, mga kapatid, it is a matter of choosing what will be your response. It is a matter of choosing what you will release in it. Galit ba? Amen? Pagrereklamo ba, mga kapatid? Panghihinayang ba? Or give up ba, mga kapatid, ang lalabas sa bawat isa sa atin? So, maaaring, mga kapatid, unpleasant ang ating kinalalagyan sa mga oras na ito. But God still carries His presence with you, mga kapatid. Katulad na lamang ni Joseph, ang sabi ng verse 2 ng 39, mga kapatid, ng Genesis, the Lord was with Joseph.
Ang Panginoon ay kasama natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Joseph's life was not comfortable. Just like you and me, mga kapatid, may mga panahon sa buhay natin na hindi komportable ang buhay natin. Mahirap. May kawalan, mga kapatid. Katulad ni Joseph, mga kapatid, he was been betrayed by his lovely brothers, mga kapatid. He was a slave, mga kapatid, and sold by his own brothers, mga kapatid, as a slave. He was imprisoned unjustly, mga kapatid. Diba? Hindi maganda yung pinagdaanan ni Joseph, mga kapatid. At ganun din tayo, mga kapatid. Pero dapat nating tandaan na sa ating mga buhay, mga kapatid, mayroong Diyos na mabuti. Mayroong Diyos na tapat na palagi nating kasama, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi man nagiging maganda ang lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Yet, mga kapatid, the Bible is powerfully repeated many times. These phrases, the Lord was with Joseph. Amen? God's presence is not, mga kapatid, hallelujah, united on your location. Sa simbahan lang ba naging mabuti ang Diyos sa atin, mga kapatid? Kapag lang ba nasa Bible study tayo, prayer meetings tayo, mabuti ang Diyos sa buhay natin? Doon lamang ba siya nagbe-bless sa atin, mga kapatid? Hindi po. Hindi, mga kapatid. Hallelujah. Ano man ang iyong kalagayan, locations, conditions, and situation, the Lord is with you, kapatid. Hallelujah. At patuloy siyang sasama sa iyo sa anumang klase ng iyong buhay. Hallelujah. Maaaring ikaw man, mga kapatid, katulad ni Joseph, he was been imprisoned but still favored by the Lord. Hallelujah. He was been oppressed but still been blessed by God, mga kapatid. He was been surrounded by negativity and still carry God's presence. Amen? Palagi siya, mga kapatid, nakasama niya ang Diyos. Hallelujah. Ang pinakamaganda lang kay Joseph, mga kapatid, hallelujah, hindi niya iniinda ang kalagayan na meron siya. Ang mahalaga sa kanya, mga kapatid, ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Praise God. Presence changes atmosphere. Ito lang yung maganda, mga kapatid, eh. Ang sitwasyon natin, ang kalagayan natin ay nakabase sa mga taong nasa tabi natin. Amen? Praise the Lord. Kapag, minsan nga mababanggit pa ng sambahayan natin na okay lang may kawalan, basta sama-sama tayo. Diba? Basta kompleto tayo. Mahirap talaga yung kulang. Pero kahit pa kulang, mga kapatid, pero pag ang kasama natin ay ang ating Panginoon, nagiging sapat ang lahat ng mga bagay. Amen? Hallelujah! Joseph did not absorb the environment he has. Amen? Hindi niya sinink in sa buhay niya. Hindi niya sinabi dun sa ilalim ng pit, ayoko na. Diba? Nung nalaglag siya, kung kayo kaya nalaglag sa ilalim ng, gaano kaya kalalim yun? Sorry, hindi ko na-research yung gaano kalalim yun, mga kapatid. Diba? Pero I believe ang mga well ay malalalim. Minsan nga, hindi mo matatanaw yung tubig sa ilalim ng mga balon. Diba? Kasi ang mga balon ay hinuhukay hanggang lumitaw ang tubig. And then, pag lumitaw na yung tubig, hindi pa sila magsa-stop doon, syempre. Hanggang sa maabot nila yung magandang daloy ng tubig. So, kung nalaglag si Joseph sa isang patay na balon, malalim talaga yun. Diba? Walang tubig, walang sinabi ang Bible na may tubig yung balon. Sabi lang ay pit, mga kapatid, or hukay, o isang old well, mga kapatid. So, diba nakikita nyo, mga kapatid, hindi po nagbase o hindi niya tinignan yung lugar na meron siya, yung kalagayan na meron siya, mga kapatid. But Joseph transformed his place. Yan niyo, mga kapatid, kung anong kalagayan niya, hindi siya nagbase sa kalagayan niya o kinalalagyan niya. Binago niya yung kalagayan niya, mga kapatid. Hindi siya nanalangin na, Lord, alisin mo ko dito. Di ba, mga kapatid, siya mismo, mga kapatid,
binago niya yung sarili niya para magbago, mga kapatid, yung kinalalagyan niya. Amen? Whenever Joseph went, wherever, mga kapatid, Joseph went, Potiphar's house, he was being prospered. In the prison, he became organized. In the palace, mga kapatid, he was placed, mga kapatid, or in a place, mga kapatid, he was being saved into a famine. Sa Egypt, mga kapatid, meron sila roong taggutom. Or, ano bang tawag doon? Yung drought. Amen? Meron sila doon, mga kapatid. Pero, naligtas siya doon, mga kapatid. The environment did not shape Joseph, but Joseph shaped the environment. Ninyo, mga kapatid, tayo minsan kasi nakabase tayo sa kinalalagyan natin. Anong meron tayo? I'm lonely. I'm Mrs. Mrs. na po kasi ako. Kaya, kanta ko yun. Bala kayo kung paano nyo kakantahin. Amen. So, marami nagsasabi, mga kapatid, na ang lugar ko toxic. Toxic na rin ako. Kung nagsisigawan sa loob ng bahay, sumisigaw na din ako. Diba? Pag nag-aaway-away sa labas, sa trabaho, nakikipag-away na rin ako. Minsan lang ba? Pero si Joseph, hindi, mga kapatid, hindi ganun ang buhay niya. Amen? Joseph's life was bring into excellence. Tingnan niyo, mga kapatid, narating ni Joseph yung excellence ng buhay niya. Saan? Sa lugar, mga kapatid, na kung saan hindi maganda ang kanyang kalagayan. Kahit na ano pang pinagdaraanan niya, mga kapatid, narating niya yung excellency ng buhay niya. Amen? Siguro nung nalaglag siya sa pit, ang sabi natin, ay, wala na. Diba? Tuldok na, period. Finish na si Joseph. Pero hindi, mga kapatid. Diba? Hindi siya doon natapos, mga kapatid. Ginamit niya yung kanyang sarili, yung kanyang buhay, para marating niya, mga kapatid, yung kinalalagyan niya. Sabi ng iba, this place is unfair. Whatever is your place, it is unfair, right? Amen? Parang, bakit sila may bonus, ako wala? Naalala ko, wala pala akong trabaho. Kaya, sorry naman, wala pala akong trabaho. Di ba, mga kapatid? Parang, ang bigat-bigat sa kalooban, mga kapatid. Nung time na, excuse me, wala naman dito yung pinag-uusapan natin. Nung time, mga kapatid, na si Pastor Junay, nasa Ace 1, mga kapatid. Shout out sa lahat ng wala po siyang magandang benefits. Wala po siyang bonuses. Wala po siyang 13-month. Could you believe that, mga kapatid? Lahat po ay wala. But to God be all the glory, mga kapatid. Amen. Hindi po nagpabago, mga kapatid, ng kanyang kanalalagyan o kanya ng buhay, mga kapatid, kung anong meron po ang ating buting pastor. But he goes into his excellence, mga kapatid, by the grace of God. Right now, mga kapatid, kung ano man yung kinalalagyan ng ating pastor, mga kapatid, God prepares him for that. Amen. Ngayon, nakakatuwa, mga kapatid, last time na si Pastor Jun po ay naisugod namin sa... hindi naman kami tumuli ng ER, pero dahil fluctuating ang kanyang BP, kami po ay nagpunta sa isang clinic, mga kapatid, and that clinic is... wala po kaming binayaran, mga kapatid. Amen. It was been benefited, mga kapatid, by His sake, sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid. Lahat po ng laboratories niya, full chem. Magkano po ang full chem ngayon, mga kapatid? Amen. Full check-up siya, mga kapatid, and ultrasound. Wala po kaming binayaran sa biyaya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. So, kung sabihin man natin ay, alam nyo, madalas nating sabihin, unfair naman itong kinalalagyan ko, Lord. Hindi ko naman to deserve. Nasabi na ba natin yan? Parang hindi naman yata na tama nararanasan ko to. Pero alam niyo ba ang sabi ni Joseph, I will stay faithful anyway. Ang hirap nun, mga kapatid, na kapag meron tayong pinagdaraanan na mahirap, ang nagiging sagot natin sa sarili natin, ayoko na. Diba? Parang, minsan nga, ayaw mo na rin makinig ng salita ng Panginoon eh.
Minsan na ayaw mo na mag-BS, ayaw mo na mag-prayer eh. Pero hindi, mga kapatid. Si Joseph, hindi ganun ang nangyari, mga kapatid. Because God is not looking for people who will complain. Remember this, church. Ayaw ng Panginoon ng murmurers, complainers, critics, mga kapatid. Hallelujah. Nagko-complain palagi na madilim. Nagko-complain palagi na mahirap. Nagko-complain palagi, mga kapatid. Wala naman kasing bagay na madali. Tama ba? Sa totoo lang, mga kapatid, sa panahon ngayon, may libre pa ba? Alam niyo, mga kapatid, kahit libre yung pinagdaanan ng pastor niyo, binabayaran niya po yun. Tama ba? Tama ba? Medical cares is not free. Binabayaran pa rin yun. Sabi ko sa kanya, pwede bang kumuha kami niyan? Kaming lahat. Ilang kami? Pati yung anak ko plus ako, 5. Pwede ba kaming kumuha niyan? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, pwede naman, pero babayaran mo. Alam niya, nakakatawa yung convenience. Pero sa totoo lang, mga kapatid, binabayaran natin yun. Salamat lang sa biyaya ng Panginoon na kapag dumating yung panahon na yun, wala tayong nilabas. Tama ba? Mahirap ang emergency sa totoo lang, mga kapatid. Kaya ingatan natin yung mga sarili natin. Pero God is still good, mga kapatid. Amen? Nararanasan natin yung mga ganon sa biyaya ng Panginoon. Sa tulong ng Diyos, mga kapatid. Because God hate complainers. God hate those who complains, mga kapatid. I'm sorry to tell you this. The Lord is loving God, mga kapatid. He gave us unconditional love, but He hate those murmurers, mga kapatid. Sa totoo lang, kahit naman sino mabubuiset kapag mareklamo, di ba? Amen. Praise God. But He is looking for people who carry the light, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, na hindi yan magko-complain pero gagawa yan. Amen? Na hindi yan, mga kapatid, magko-complain pero magbibigay yan. Susuporta yan sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hindi mo yan kailangang hanapin, mag-show up yan sa gawain ng Panginoon. Sapagkat alam niya na isa siyang ilaw sa tahanan ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, ano man yung nire-release mo, ano man yung attitude mo, ano man yung ginagawa mo, it determines kung anong changes na pwedeng mangyari. Amen? So, just like Joseph, mga kapatid, he is just like a candle, mga kapatid, that releasing something everywhere he goes. Kahit saan, mga kapatid, siya magpunta, di ba? Nung iniangat siya dun sa pit, nakita siya ng mga bumibili, ng mga nagbabarter, ng mga tao, mga kapatid, na bumibili ng mga slaves, and then nakita siya. Bakit? Because he has a fair and pleasant complexion. Di ba? Gwapo si Joseph. Lahat ng gwapo magsabing amen. And, totoo, mga kapatid. Alam mo, mga kapatid, ang anak ng Diyos, amen, na dumaan sa maraming pagkakataon ng kanyang buhay at inaangkin na victorious siya, they have a pleasant complexion, mga kapatid. Nag-radiate yan, blooming yan, mga kapatid. Amen, that's the Holy Ghost, mga kapatid, because you release something, mga kapatid. Amen? Hallelujah, He released excellence. Tinan niyo, mga kapatid, even he was been slave, he worked, mga kapatid, with excellence. Pinagbantay siya, mga kapatid, ng kulungan. Amen? Tinan niyo, mga kapatid, anong nangyari sa kanya? Naging chief siya, mga kapatid, sa kulungan. Di ba? Tinan niyo, mga kapatid, dati prisoner lang siya. Di ba? Mga kapatid, until, mga kapatid, even as a prisoner, he saved with diligence. Di ba kahit saan tayo mapunta, mga kapatid, baguhin natin yung aura natin, yung atmosphere sa buhay natin, mga kapatid. Huwag lang tayo palaging pag-give up, mga kapatid. Itaas natin, mga kapatid, ang posisyon natin sa harapan ng Panginoon. Because we are sons and daughters of the Most High God, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Excellence is not position. It is dependent in the presence of God, mga kapatid. It is a heart-driven attitude in the sight of God, mga kapatid. He only not releases excellence, but He releases integrity, mga kapatid. Joseph
ay type ni Potiphar's wife, mga kapatid. Ano kayang pangalan nun? Naintriga ako. Huwag na natin pagtalunan yan, mga kapatid. But, mga kapatid, hindi niya pinili... Kung kayo kaya, guys, umamin kayo. Nakakita kayo ng magandang prinsesa. Di ba? Lilingon kayo o lilingon kayo? Dumaan si Ivana Alawi. Nahawi ang lahat ng tingin. Di ba, mga kapatid? Pero si Joseph, iba. Ibahin nyo, guys, si Joseph. Tinan nyo, gayahin nyo si Joseph, mga kapatid. He was been obedient over comfort kahit na, mga kapatid, alam niya. Siguro kapag pinatulan ko tong si asawa ni Potiphar, di ba? Siguro, ganda ng buhay ko. Di ba? Paldo. Siguro pag naging, di ba? Di ba? Kalagayan ko siguro sa kaharian maganda. But he chooses purity over pleasure. Yung pleasure, inisip niya, sandali lang naman yan. Mabilis lang. Isang lingon. Gaano kabilis yung isang lingon nyo, guys? Sa magandang babae. Mata lang yung... Naababali yung leeg ba, mga kapatid? Ang bilis, di ba? Di ba? Aminin nyo, mabilis lang, di ba? Pero na lang pag binalikan nyo. Kasalanan na yun. Pag binalikan nyo. Pero si Joseph, ibahin nyo, guys, di ba? Ibahin nyo. Mas gusto niya ng pure siya. Di ba? Tayo palagi tayong, ang mga boys masyadong malaki. Sorry parang bigyan ng konting emphasis. Ang mga guys, masyado sila kapag virgin ang babae. Tama ba? Pag pure ang babae. Pero bakit sa lalaki, hindi naman namin tinatanong kung pure kayo o hindi? At masyado kayong kung kayo yung nakauna. At tama na, wag na natin masyadong anuhin. Naka-live. So, di ba, mga kapatid, he did not compromise his service to the Lord, mga kapatid. Amen, hindi niya kinompromise, mga kapatid, yung paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya yung isang lingon natin, wag nating i-compromise sa Panginoon, mga kapatid. Yung panandalian nating pleasure sa buhay natin, wag nating i-compromise ang paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid. Magkaroon tayong ng magandang integrity sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maaaring noon, mga kapatid, na i-compromise natin ang integrity natin sa Panginoon. But it is not too late, mga kapatid. I tell you, mga kapatid, it is not too late. Hallelujah, do not compromise your integrity in serving the Lord. Ano man, mga kapatid, yung atong kalagayan, pinagkinalalagyan, mga kapatid, huwag nating compromise ang paglilingkod natin sa Panginoon. Integrity invites God's favor. Tinan nyo, mga kapatid, kapag may maganda tayo, mga kapatid, amen, na kinalalagyan sa harapan ang Panginoon, amen, sa sight ng Diyos, merong pabor ang Panginoon sa atin kahit madilim ang ating kinalalagyan. Kahit mahirap yung kinalalagyan natin, kahit meron tayong mga problemang pinagdaraanan. Pero pag nananatiling ikaw ay hindi gumigive up sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Ang mga mata ng Diyos ay nasa iyo. Ang blessing ng Panginoon ay nasa iyo, kapatid. The Lord is with Joseph. Amen. He only not releases excellence, integrity, but He releases faith. In prison, Joseph was interpreted dreams. He still believed God speaks. Tayo, mga kapatid, naniniwala pa ba tayo? I remember those times, mga kapatid, na may mga nagsasalita, mga kapatid, na mga visions, na mga missions, na mga dreams, na mga panaginip, pangitain, mga kapatid. I remember, Sister Eve, nakakita yan, mga kapatid, ng malaking dome. Tama ba, Sister Eve? Malaking dome, mga kapatid, na doon tayo nagpupuring lahat. Amen? I miss those time, mga kapatid, na nakikita pa natin yung mga ganong pangitain, mga kapatid. Amen? Ako, mga kapatid, nakakita po ako ng falls.
Amen. Na kung saan dumadagungdong yung tubig, pero wala namang tubig, mga kapatid. That is the Holy Ghost, mga kapatid. I miss those times, mga kapatid. Pero naniniwala ko hanggang ngayon, mga kapatid, ay nangungusap ang Panginoon sa mga visions, sa mga dreams, mga kapatid, sa mga pangitain, hallelujah, na ang Panginoon ay makikipag-usap sa atin gamit ang ating mga pananampalataya. Wala mang mga ganong pangitain, mga kapatid, pero naniniwala ako, hallelujah, sa mga answered prayer natin, mga kapatid, sa mga bagong buhay na nakikita natin na tinatransform ng Panginoon, yan ay pangungusap ng Diyos, mga kapatid. Yung mga nagte-testimony sa harapan nyo na pinagaling, mga kapatid, yung mga nagbibigay ng patotoo, amen, na nadadala nila ang kanilang sambayan sa gawain ng Panginoon. Nangungusap ang Diyos, kapatid, nangungusap ang Panginoon sa kalagitnaan natin, mga kapatid. Gamitin natin ang ating mga pananampalataya. Amen. Iba-iba tayo ng henerasyong pinagdaraanan, mga kapatid, kung papaano ang Panginoon ay nangungusap sa atin, sa ating mga pananampalataya, and unpleasant environment trying to kill our faith. Huwag tayong papayag, kapatid. Hallelujah. Huwag tayong papayag na anuman yung pinagdaraanan natin ay mag-wave ang ating pananampalataya. Amen. Hallelujah. Mahirap man, may kawalan man, mga kapatid. Huwag nating hayaan na matabunan ang ating pananampalataya, mga kapatid. Hayaan natin na mag-exceed ito, mag-level up yung pananampalataya natin na meron kayo ngayon. Huwag tayong papayag na patayin, mga kapatid, ang ating pananampalataya dahil lamang sa ating nararanasan. Amen? Because faith, it was, hallelujah, it what transformed the environment. Yung pananampalataya. Sabi niyo, may pananampalataya ako. Kung anong pananampalataya mo, nga kapatid, yan ang babago ng kinalalagyan mo ngayon. Amen. Yan ang mag-elevate sa iyo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Saka mo masasabing, I can do all things through Christ. Amen. I am a victorious and a conqueror. Hallelujah. By the grace of God, mga kapatid, gamitin natin ang pananampalatayang yan. Huwag natin yan itago, mga kapatid. Huwag natin yan ibaon sa ating sufferings, sa ating mga pain, mga kapatid. Hallelujah. Oh, I feel the presence of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. That faith that is God, hallelujah, is putting in your heart, that will transform your environment. Hallelujah. Gusto ba nating mabago ang ating kinalalagyan, mga kapatid? Hallelujah. Amen. Raise those hands who will believe that God will transform situations, some conditions. Hallelujah. And He releases hope. Yes, kapatid, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa. Joseph, in his life, encouraged us. Hallelujah, that while he was been suffering, mga kapatid, God used his wound, mga kapatid. God used his pain, hallelujah, to heal in his places, mga kapatid. Tingnan niyo, mga kapatid, yung lugar ni Joseph ay hindi maganda. But it became benefited, mga kapatid, into his situation. Yung kinalalagyan ni Joseph, mga kapatid, nag-heal ang mga tao doon. Na-save ang mga tao doon, mga kapatid. Hallelujah. Because sometimes, mga kapatid, kung anong meron tayo, ginagamit yun ng Panginoon para sa marami. Hindi lang para sa atin, mga kapatid. Sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga taong kilala tayo, sa mga bagay, mga kapatid, at pagkakataon, amen, gagamitin tayo ng Panginoon, hallelujah, to heal places, to heal people. Diba? Ang church is a spiritual hospital. And many of us here are wounded. Pag nakilala ka nila, pag nakita nila ang testimony ng buhay mo, saka nila marirealize, hindi pala ako nag-iisa. May nananalangin pala sa akin. May katuwang pala ako sa gawain ng Diyos. Gagamitin pala ako ng Panginoon. God heal people.
And God heals places, mga kapatid. God uses unpleasant environment as a training ground. God is preparing us, mga kapatid, into something more, mga kapatid. God is preparing us to have more, mga kapatid. God is preparing us in abundance. Hallelujah. Can you see that word? We are thriving, mga kapatid. We are thriving and flourishing and growing, mga kapatid. Hallelujah. Even Joseph himself was not prepared when he come to that place, to the Egypt, mga kapatid. But in that place, hallelujah, he was prepared first in the pit. Amen? He was first prepared in slavery, in prison, mga kapatid. Minsan, wag nating tignan na ang ating kinalalagyan ay parusa ng Diyos. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos, kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. What you call punishment is God calls for your preparation for something greater, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Unpleasant places will teach us to be humble. Those places teaches us to be patient, mga kapatid, to depend on God, and hallelujah, teach us to be leaders under pressure. Amen, mga kapatid. Minsan ang hirap pong mag-lead ng tao. Tama po ba, mga kapatid? May umaamin na mga leaders. Medyo malakas. Narinig ko yun. Pastor, narinig ko po. Before elevation, mga kapatid, before positions, there comes a formation. Sino narito naka-attend ng mga ROTC? Inabutan ko pa eh. Ayan. Di ba? Medic nga lang. Totoo, medic kasi asthmatic. Di ba? Bago kayo magkaroon ng posisyon, anong una nyong pupuntahan? Si Pastor Jun, officer yan eh. 3rd year pa lang siya. Nag-C80 na siya. So, pagka nag-C80 ka, 4th year, officer ka. Ganun yun. So, bago ka magkaroon ng posisyon, sa baba ka muna, syempre. Magpa-formation ka muna. Isa-set mo muna yung sarili mo. Ganun po yung nangyari kay Joseph, mga kapatid. Di ba? Bago siya maging Zapnat Paaneya. Alam niyo po ba yon? Yan. He was been called Zapnat Paaneya. Hindi Paanya. Sabi niyo nga, Zapnat Paaneya. You can pull that out, sis. You can pull that out. Nung tinawag siyang Zapnat Paaneya. So, nagkaroon siya ng position sa Egypt. Ibig sabihin, di ba, nabasa natin kanina, he was been called to rule over all properties, lahat ng kayamanan na meron po si Potiphar, mga kapatid. So, bago yan, lahat muna naranasan niya. Ganon din tayo, mga kapatid. Sa buhay nating ito, hindi pa man tayo umaabot sa pagkakataon at estado ng buhay natin kung anong purpose ng Diyos sa atin, magpagamit muna tayo sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So change your environment by what you are practicing daily. Anong ginagawa natin daily sa gawain ng Panginoon? Pag Sunday lang tayo nandito, sinong Sunday lang nandito? Hindi nga, mga kapatid. So from Monday to Saturday, anong practice natin? Sasayaw ba tayo, Sister Franz? Bakit may practice? Di ba? Anong ginagawa natin? Anong lifestyle natin, mga kapatid? From Monday, amen? Unto Saturday, bago tayo pumunta ng Sunday, mga kapatid, ay, nagbibihis ako, Sister Franz, pag Wednesday. Tapos pag Friday, nagpe-prayer ako. Good! Very good. Continue that, mga kapatid. How about Monday? From Monday, Tuesday. Nag-echo. Midday. Di ba? Ano, mga kapatid? Sagutin niyo ako! Nagalit. Hallelujah, hindi tayo matatapos. Ayokong tapusin yung 12. Diba? If you want to create a new environment, Lord, alisin mo ko dito. Pwede
Pero ikaw ayaw mo umalis dyan. Ayaw mo umalis sa kinalalagyan mo, tinuturuan ka ng Panginoon. Mga kapatid, sa Bible study, mga kapatid, tinuturuan tayo ng pastor anong gagawin natin. Kapag prayer night, may mga leaders tayong nag-exhort para sa atin. Amen. Kapag may mga weekdays, mga kapatid, may nangangamusta sa atin, nagbibigay, nagsasend ng mga messages. Pero iniintindi ba natin, mga kapatid? Paano tayo aalis sa kinalalagyan natin? Hallelujah. If you want to create a new environment in an unpleasant one, mga kapatid, pray instead of complain. Worship instead of worry. Serve others instead of resist. Take note of this, mga kapatid. Bago ka magreklamo at bago mo sabihin, bakit ako na naman? Mag-serve ka muna, mga kapatid. Gawin mo muna ang lahat ng iyong makakaya. Stay faithful instead of later. Pastor, later. Amen, mga kapatid. Let us shine instead of shrink. Hallelujah, mga kapatid. Pag-ilawin mo, pagningasin mo ang ilaw na ibinigay ng Panginoon sa'yo, you have your own candles with you, church. Pabanguhin mo yan. Amen? Sindihan mo yan. Pag-ilawin mo yan. Because in the dark places, it doesn't need louder complaints, but they need a consistent light. Subukan mong pumasok sa isang kwartong walang ilaw. Tapos, magreklamo ka doon. Sa tingin mo ba may makikinig sa'yo? May makakakita ba sa'yo? Kahit anong reklamo mo dyan at sabihin mo na di mo gusto yung kinalalagyan mo, may mangyayari po ba? After na may reklamo mo na lahat ng reklamo mo sa isang madilim na lugar, may mangyayari po ba? May mababago po ba? Wala, mga kapatid. Pero, kapag sinindihan mo ang isang ilaw sa loob ng isang kwarto, may mangyayari ba, mga kapatid? Yes, there is, mga kapatid. Mayroong mag-iilaw sa loob. There's light and you can see something. You can see, mga kapatid, and clearly, amen, see those things that you can use on your complaints. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hayaan nating mag-ilaw ang ating mga buhay sa madilim na mundong ito, mga kapatid. Baka kapag nakita ka ng kapitbahay mo, narinig ka niya at nakita niya ang iyong ilaw, mga kapatid, na pinagniningas mong mabuti at iniilawan mo pang mabuti, mga kapatid, ay sila'y makita nila, mga kapatid, ang kanilang mga kalagayan, ang kanilang mga sarili. At ikaw ay gamitin ng Diyos para sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. Yes, mahirap mag-ilaw, Sister Franz. Mahirap maging consistent, mga kapatid. Pero hindi yun mangyayari kung hindi mo uumpisahan ngayon, kapatid. Hallelujah. Walang makikitang pagbabago at transformation kung hindi natin sisimulan na pag-ilawin ang ating mga buhay, mga kapatid. Madilim na ang mundong ito. Huwag na nating pangdagdagan ng dilim, mga kapatid. Hallelujah. Jesus became our ultimate light, mga kapatid. An example, mga kapatid, who stepped into a broken world. Hallelujah. Who stepped into a sinful culture. Who stepped into, hallelujah, humanity, mga kapatid. Hallelujah. He didn't absorb this dark world. Amen. He didn't absorb this dark world, but overcome it. John chapter 1 verse 5 says, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Kahit anong gawin mong ilaw, kahit kandila pa yan, kahit gasera pa yan, kahit electrical lamps pa yan, kapag yan ay nag-ilaw, mangunguna yan kaysa sa dilim. Amen? Nakakita na ba kayo ng brownout sa isang lugar? Tapos merong isang ilaw lang na nakabukas. Napapansin nyo ba yung dilim? Saan kayo nakafocus? Doon sa nag-iisang ilaw.
sa natatangi at nag-iisang ilaw at liwanag. Hallelujah. Church, I want to tell you today, if Christ lives in you, that is the only light that you have in you. If Christ lives in you, then light lives in you. Shine out into this darkened world. Into this unpleasant world, mga kapatid, let us change our environment. Kahit na pangit, mga kapatid, ang iyong kinalalagyan. Yes, you may not live into this unpleasant environment today. Ngayon, kung nasaan ka, hindi ko kayang baguhin, kapatid. Ngayon, kung nasaan ka, I could not promise that everything will be fine. Amen? And right now, where you are, I cannot give all the answers. Ano man ang iyong pinagdaraanan, kapatid, ay hindi ko kayang baguhin. One thing I could only know is we can change our atmosphere today. We can change our perspective. Amen. We can change our atmosphere by changing today. Be the candle, mga kapatid. That fragrance, hallelujah, that light. Be that candle, kapatid. Because God will use whatever you will release. Hear the word of God today, mga kapatid. Whatever you will release will open doors to the things you can never imagine. Hindi mo lang alam, kapatid, kung gaano kalaki ang iyong impact sa buhay ng iba. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang tiwala at pananampalataya ng marami sa iyo. Hindi mo lang alam, kapatid, kung gaano ka pagagamitin ng Panginoon. Yes, naririnig mo ako. Gagamitin ka pa ng Panginoon. Ano man ang iyong naranasan sa kung anong kilalalagyan mo ngayon, do not lose hope. God will continue to use you. Just like the life of Joseph. Listen to this, church. He never ever leave your side. The Lord is not gone. He is not far gone, mga kapatid. Hindi siya umalis sa tabi mo. Mas nag-focus ka lang sa mga naranasan mo. Mas nag-focus ka lang, kapatid, sa kung anong meron ka at wala ka. Kaya hindi mo nakita na ang Diyos ay palaging nasa tabi mo. The Lord is always with you. Nung dumaan ka sa mga pagsubok, ang Diyos ay kasama mo. Nung dumaan ka sa mga panahon, amen, ng sakit, kasama mo ang Diyos. Nung mga panahon ng iyong kawalan, kapatid, kasama mo ang Diyos. At hanggang ngayon, na ikaw ay struggle at patuloy na lumalaban sa pananampalataya, kasama mo ang Panginoon, kapatid. Let us change and learn to change our environment, mga kapatid. Amen. Hallelujah, into this unpleasant world, mga kapatid. Baguhin na natin ang ating mindset, mga kapatid.
na hindi natin kaya at wala tayong magagawa. Ang Diyos ay kasama natin. Lahat ng bagay ay kaya nating magawa sa pamamagitan ng Diyos na buhay na gumagabay sa atin, mga kapatid. Tayong lahat ay tumayo sa hapon, sa tanghaling ito, mga kapatid. Amen. Let us take faith, mga kapatid. Hallelujah. Na bagamat may mga uncomfortable circumstances sa buhay natin, hallelujah, the Lord is always with us. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's all, hallelujah, take God into His words. Manatili tayo, mga kapatid, na naglilingkod sa Diyos, na may katapangan at pananampalataya. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Hallelujah. Let's invite the presence of the Lord right now in the midst of His people. Hallelujah, Jesus. Do not let the unpleasant environment kill your faith. Hallelujah. Let your faith transforms your environment right now. Let us create an atmosphere, hallelujah, of trusting God. Hallelujah, Jesus. Amen. Let us release hope. Let us release faith. Let us release excellence and integrity. Yes, Lord. We are here in your midst right now. Let it be our training ground. Hallelujah. Every pit, every slavery, every prison, make it our training ground right now. Yes, Lord. Come on, church. Worship the Lord.